Mula kay Philippines Trending News mga tol, kakapasok lang, grabe na ito. Ito yung title Kumanta na tauhan ni Mayor Alice Guo. Wala ng takas, pinalayas na sa Pinas mga tol. Ako po, ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin to ng komentaryo at reaction. Kasi bukod sa West Philippine Sea mga tol, isa sa kailangan natin talagang bantayan yung mismong nangyayari na no, dito sa loob mismo ng ating bansa. Kasi dito sa West Philippine Sea, obvious na mga Chinese talaga yun nandoon. Pero dito sa Pilipinas, may mga nagsasabing Pilipino sila. Pero nakikita natin mga tol, questionable ang mga katauhan, di ba? Yan ang ating aalamin, bigyan natin to ng reaction video. Pero bago natin ito simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Samantala sa iba pang balita, inihahanda na ang kaso para sa tax evasion laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ayon yan sa isang opisyal May tax evasion pa ngayon. mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sinabi nga ni PAO-CC spokesperson Winston Casio na may mga nakita silang mga paglabag ng alkalde kaugnay yan sa pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Nako. Sa ngayon, hindi pa nila matukoy ang halagang sangkot, ngunit naniniwalang opisyal na malaki-laki ang hindi nabayarang buwis na kita naman umano sa lifestyle ni Mayor Guo. Kita nyo mga tol, nagsimula to nung na-raid yung Pogo dun sa Bamban, 'di ba? At syempre, since na siya ang mayor doon, nagkakonek-konekta na lahat at nahalukay na ang kanyang pagkatao at ngayon pa, marami na ngayon lumalabas na mga kasong pwedeng isampa sa kanya talaga. Anya, ang isa pang kasong tinitignan laban sa alkalde ay may kaugnayan sa isang paglabag sa Securities and Regulations Code. Una nga rito, si Mayor Guo ay isinasailalim sa investigasyon matapos na makaladkad ang kanyang pangalan sa isang Pogo Hub na ni-raid sa kanyang bayan. Ito ay nang matuklasan na ang metro daw ng kuryente ng Philippine Offshore Gaming Operator Firm na Zone U1 Technology Incorporated ay nasa ilalim ng pangalan ni Mayor Guo at natuklasan din ng mga otoridad. Pati yung metro ng mga bill ng electricity, kuryente, mga tol, nakapangalan pa sa kanya. Ang isang sasakyan sa loob ng pasilidad na nakarehistro naman sa ilalim din ng pangalan ng alkalde. So hindi lang ito yung tipong usapan na may establishment at bilang mayor, pinirmahan niya yung mga kaukulang papeles para payagang magpatayo doon. Talaga meron siyang kaugnayan kasi nga yung electric bill nakapangalan sa kanya tapos may mga nakapark to na sasakyan sa loob na nakapangalan din sa kanya mga tol. Iba ang ugnayan niya. Talagang alam mo yun, kumbaga sa magtropa ganyan talaga oh. Samantala, dagdagan pa natin ang ating mga balitaan mula sa ating mga kasamahan. Ang preventive suspension naman ay pinato ng Ombudsman kay Mayor Alice Guo, kinatigan ng mga senador. Pinahihintulutan rin ito ang mga otoridad na malayang magsiyasat hinggil sa kasong kinakaharap ng naturang kontrobersyal na mayora. Nagpahayag ng suporta si Senadora Risa Ontiveros sa ginawang hakbang ng Office of the Ombudsman kung saan pinatawan ng preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Hanggang 6 na buwan ang ipinato ng suspension ng Ombudsman kay Mayor Guo 6 months. matapos na maghain ng kasong graft ang Department of the Interior and Local Government o DILG bunsod ng pagkakasangkot ng alkalde sa niraid na Pogo sa Tarlac. Ayon kay Ontiveros, tama lamang ang ginawa ng Ombudsman sapagkat maski raw siya nung unang binisita niya ang niraid na Pogo ay pinanawagan na niyang preventive suspension sa Mayora kaya nararapat lamang naturang kautusan. Git pa nito, noon pa dapat napatawan ng suspension si Guo dahil minauna na silang natanggap na impormasyon na sinubukan ng una ng alkalde na harangin ang investigasyon pagkatapos sa salakay ng mga otoridad ang Pogo Hub. Wala kanyang duda na mayroong kinalaman sa Pogo si Mayor Alice at kahit ilang beses pa raw itong magsinungaling at kahit ilang beses na hindi makaalala ay nakadokumento ang koneksyon niya sa Pogo. Samantala, ikinalugod naman ni Senator Joel Villanueva ang aksyon ng Ombudsman at DILG. Gayunpaman, nanawagan si Villanueva sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na mas paigtingin pa ang kanilang hakbang na ginagawa. Well, una sa lahat, we laud the efforts ng DILG and even our ombudsman. But again, we call on our government agencies to step up their game kasi to begin with, di ba, hindi na dapat nangyari ito. To begin with, even us here in Congress, we have been calling for the banning of POGOs. We have been, I sound like a broken record for the past 6-7 years na asking the government agencies to look into this. Ang NEDA nagsalita na 0.03% ng GDP, etc. Ang DFA
ang DOF no nagsalita 50 billion na hindi nababayarang taxes, and that's just in 2020 alone. So it far outweighs the benefits that we are getting no from these POGO operations. And ayan na nga, pumapasok na pati sa local government units. Imagine we had this situation right now, and I hope na we get to the bottom of this, because this is not just a regular issue na nagkamali yung isang local government unit o dereliction of her duties na hindi bantayan yung kanyang jurisdiction. So this is also a call, and it gives a strong signal to local government units to look into their jurisdictions. Ay naman, kay Senator Sherwin Gatchalian, tamang hakbang anya na patawan ng preventive suspension ng Ombudsman si Mayor Guo. Pinahihintulutan nito anya ang mga otoridad na malayang magsiyasat ng walang takot at maging patas sa investigasyon. Gayunpaman, inaabangan naman ni Hontiveros ang ikakasang executive session sa susunod na pagsalang muli sa investigasyon ni Mayor Guo sa Senado. Umaasa rin ang senadora na mas mabibigang linaw ang totoong naging papel ng alkalde, hindi lamang sa POGO, kundi maging sa banta sa national security ng Pilipinas. Nakakatakot din mga tol, no? Parang isang asong lobong maninila na nakatago, no, sa balat ng isang maamong tupa. Naalala ko bigla ulit yung sinabi ni attorney. Kung yan ay spy, napakagandang spy naman niya. Sabi gano'n ni attorney. Grabe. Walang sentido ko mun, no? May iba pa tayong mga update mamaya tungkol dyan. Samantala, nanindigan naman si Bamban Mayor Alice Guo na inosente siya at nangakong ipagpapatuloy ang pagdepensa sa kanyang integridad at pagkatao matapos na suspindihin ng Office of the Ombudsman kasamang dalawang iba pa sa loob ng 6 na buwan dahil naman sa malakas na ebidensya umano na nagpapakitang guilty ang mga ito. Karapatan niya naman yon na itanggi ang lahat ng mga ibinibintang at inaakusa sa kanya. Karapatan niya yun bilang isang tao. Pero syempre, karapatan din naman ng batas ng Pilipinas na talagang halungkatin lahat ng pwede nilang mahalungkat, mga tol. At kung questionable naman talaga, walang magagawa. Kung magiging malinis naman ang lahat ng record na makukuha, wala ring problema, di ba? Pero questionable talaga mula dun sa kanyang pagkatao at saka yung pagiging connected niya doon sa Pogo Hub na yun, di ba? Dahil nga ang daming nakapangalan sa kanya Sa isang statement, sinabi ni Mayor Guo na iginagalang nito ang legal process at tinatanggap ang desisyon ng ombudsman. Iginit din ng alkalde na nagsilbi siya sa kanyang bayan at sa kanilang mga mamamayan ng may integridad. Naniniwala din ang alkalde na may pagkakataon siya ngayon para naman linawin ang mga akusasyon laban sa kanya. Nakahanda rin daw ito na makipagtulungan sa mga otoridad para masiguro ang katotohanan, ang lilitaw at hustisya. Sinabi pa ng alkalde mula sa Bamban Tarlac na lubos ang kanyang kalungkutan sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya at idinadaing ang pagkundina sa kanya bago pa man ang marinig daw yung kanyang panig. Git pa ng alkalde na paglabag umano ito sa kanyang karapatan bilang individual at bilang leader na iniluklok ng mga butante ng Bamban doon sa Tarlac. Samantala, sinabi naman ng abogado ni Mayor Guo na si Attorney Nicole Hamilla na biktima ang alkalde at hindi makatarungan na idinadawit sa mga isyong nag-ugat umano sa regulatory responsibilities ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ipinaliwanag niya na ang pagbibigay ng business permit sa Philippine Offshore Gaming Operators Firm na Sun Yuan ay sumunod lamang sa umiiral ng mga proseso at protocol kabilang na ang sa Philippine Amusement and Gaming Corporation at ang kabiguan daw ni Mayor Guo na agad na bawiin ang business permit ay alinsunod naman sa due process na kinakailangang sundin. Hindi naman yun yung problema yung mga sinasabi nung nagtatanggol, hindi yun ang mga problema Nasimula na unang-una yun ang problema doon dahil nakalimutan niya hindi niya nabawi agad. Pero eto mga tol nakalkal na kasi. 'Di ba? Ang dami ng mga lumabas na una-una wala siyang birth record, wala siyang pag-aaral, ang daming mga hindi natutugmang testamento, 'di ba? Ang daming mga questionable. Tapos may mga nakapangalan sa kanya. Yung mga bagay na ganun mga tol, paano naman ngayon niya ipagtatanggol yung mga bagay na ganun, 'di ba? Alang inimbento lang 'yun. Di patunayan niyang imbento lang 'yun, karapatan niya rin naman patunayan 'yun. Ano man yung increases ng capitalization niya ay hindi na po ako kasama doon. So, initial registration lang po. Ayun, pero nung ito'y lumaki na ng lumaki, may naitatag ng building at nandyan na yung mga Chinese national, ala na po kayo nun? Wala po akong
wala na po akong alam doon. Panahon po kasi yan ng ng pandemya. Ah, So okay. bilang senior citizen po ako, hindi na po ako nakakalabas niyan sa So yun na po Mhm. sa initial. Okay. So, siya yung gumawa ng mga dokumento na nag-incorporate doon sa Pogo. Mhm. Tapos siya rin nag-asikaso sa nung PAGCOR licenses, siya rin Mhm. nag-asikaso nung BIR. Nagawain talaga ng mga accountant yan. Maraming accountant talaga ang gumagawa niyan. Pero kung yun lang, madali lang yun. Madali lang yun. Pero magkano kaya yung fee niya? No? Yung Norma, Nancy Gamo pala, Norma. Nancy Gamo, message mo nga ako, kailangan ko ng mag-asikaso eh. Para sa bago kong business. Anyway, going back. So ayun nga. So mukhang medyo hindi siya dun sa books part, doon siya sa more on pakikipag-usap lang talaga sa gobyerno. Baka yun ang niya. More on licensing. Ganun. Anyway, tuloy natin. Initial stage lang ng initial stage ng incorporation ng kumpanya. At lahat po yan, legal na nakuhanan ng dokumento sa SEC, sa PAGCOR, may endorsement po galing sa PAGCOR, at na-register rin po sa BIR. Oo, hindi. Ayun. Hindi, walang question doon sa legality nung Pogo kasi may batas na yan eh. May batas na yan lahat. But, alam nyo mga kotsero, it doesn't mean na porke legal yung isang korporasyon, it means that they are not engaging in illegal activities. Mhm. Mhm. Sa Tagalog, hindi porke legal yung negosyo, ibig sabihin, lahat ng ginagawa nila doon sa loob, legal. Tama, 'di ba? Halimbawa na lang mayor, police, gobernador, o lahat, 'di ba? Lahat presidente. Hindi porket na nakaupo ka diyan, niluklok ka ng taong bayan, wala ka ng bahid. 'Di ba? Kasi sa panahon natin mga tol, marami na rin tayo mga nabalitaan na si mayor ganito, si congressman ganito, si governor ganito, 'di ba? Si senator ganito. Alam mo 'yun, nasasangkot 'di ba sa mga illegal na activity. So ito lang lalo na ganito, establishment mga tol, 'di ba? Ano kapag mayroong mga illegal na bagay na ginawa tulad ng human trafficking? Masasalo ba yun nung certificate of incorporation nila? Hindi. Nasa purpose ba yun ng kanilang certificate of incorporation? Primary and secondary purpose? Primary purpose, human Pogo. Secondary purpose, human trafficking. Diba? Walang ganun. Hindi kayo bibigyan ng SEC ng certificate of incorporation pag ganun. Tama. Ano ba? Huwag nyo naman kaming utuin dito. Kasi parang sinasabi niya hindi, legal yung Pogo na yan kasi kumpleto yung papeles. Wala problema doon. Legal naman talaga kasi kumpleto yung papeles. But it doesn't necessarily mean that the corporation cannot engage in illicit and illegal activities. Of course, mayroong, nahulihan na nga human trafficking. Yun nga yung naging cause kung bakit naimbestigahan niyang si Alice Go. Dahil dun sa human trafficking. Dahil dun sa human trafficking. Ay nako. Parang nilulusot pa yung Ang problema sa effort niya para ilusot yung sarili niya dito sa kontrobersya na to at ipagtanggol si Mayor Alice Go, parang lalo pang nagiging questionable lalo yung pagkatao niya. Kanina po nabanggit ninyo, makatagal na kayong magkasama ni Mayor. Totoo ba hindi sa pagbibiro, totoo bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, opo. May isang building or isang maliit na bahay na doon siya mismo nakatira, as in doon mismo nakatira. Na pag masdan ko kung yung mga sa operation niya, pag tumatanggap siya ng mga, nakikipag-usap siya sa mga veterinaryo, mga doktor, nutritionist, mga bankers, mga suppliers, pati na yung mga corn farmers kasi may sarili silang gilingan ng mais. Sila ang gumagawa mismo ng pagkain ng mga baboy. Ayun. Itong farm pong ito, yung sa Bamban po ba ito? O yung dyan sa Sa may Concepcion. Tarlac? Concepcion po. So, paano siya napunta ng Bamban? Alam ko may, hindi lang po kasi isa-dalawang babuyan yan eh. Yun po, kaya meron din siyang, pero hindi ko na po nakita yung farm niya sa Bamban. Ang hirap mo magtanggol. Ito siguro huling katanungan ko sa inyo. Sa lahat ho ng mga naglalabas ng mga impormasyon, buti na papayag namin kayo na lumutang. Ano pong naging dahilan po ninyo, Ma'am Nancy? Malaga kasi na malaman ng lahat na
yung pagkakakilala ko sa pagkatao ni Mayor, hindi po siya talaga, sabihin natin na yung mga sinasabi nila na spy. Kilala ko ang pagkatao ni Mayor. Batulungin yan, hindi yan plinanta lang na para mag-spy. Okay. Yes. Ituloy po ninyo, Ma'am Nancy. Yung may tiwala po ako sa kanya at personal na pagkakakilala sa pagkatao niya, pati sa mga aspeto ng kanyang buhay at pamilya. Ayun, kung sakali po na huling katanungan na po, ito talaga yung huling-huli na. Sakali hong ipatawag po kayo ng Senado para makatulong sa ginagawa nilang investigasyon hinggil sa citizenship itong si Mayora, kayo po ba ay willing enough na maghahayag po ng inyong mga nalalaman? Oo naman po. Oo naman po. Katotohanan lamang naman po ang kailangan nating malaman at malaman ng mga taong bayan. Okay, maraming salamat po, Ma'am Nancy, sa inyong panahon at God bless po. You're welcome po, sir. Thank you very much, Ma'am Nancy. Maraming salamat. Oh, wait lang. Bago natin i-breakdown o bago tayo pumunta sa sinabi ni Win Gatchalian tungkol kay Nancy Gamo. Puntahan muna natin yung sinabi ni Mayor Alice. Si Alice mismo, Alice Guo mismo ang nagsabi. Ayan. Wait lang. Hanapin ko lang. Ay, naka. Ayan, mga dokumento. Okay. Wait, layo pa pala nun. Ayan. Ano sinabi? At the same May 2022 hearing, Guo also initially denied that she knew a certain Nancy Gamo. Ang daming sinabi ni Nancy. Hindi naman pala siya kilala. Who was the representative of the raided Pogo Company Zone U1. Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Kala ko ba 10 years ka magkakilala? 10 years na silang magkakilala. Hindi pala siya kilala ni Mayora. Woo! Ay, naka. Hindi na siya kilala ni Alice Guo. Hindi ata nila napaghandaan itong sandaling to na iimbestigahan sila. Dapat nag-text mo, dapat nag-usap muna kayo eh. Diba? Dapat nag-usap muna kayo. Para mabuo yung script ng maayos. May GC. Alam niyo mga kutsero, ngayon nga, ang dali-dali na mag-conspire. Alam niyo kung bakit? Kasi meron ng mga GC. Meron ng GC, meron ng mga, tawag dito, meron ng mga Viber, Messenger, ano pa? Ganyan. Signal, ganyan. So, madali na makapag-usap. Minsan, libre pa. Basta meron kang data. Meron kang WeChat. WeChat. Ayan, may WhatsApp. Madali na. Di pa kayo nag-usap? Ay, baka. Ngayon, abangan natin. At sinabi pa dito ni Ontiveros, unconvinced, Ontiveros said that Guo was lying. The senator disclosed that Gamo was linked to a number of businesses under Guo's name. This constituted a conflict of interest because as mayor, Guo was also the one approving permits for her own business. Oh, yun. Yan. Ngayon, mga kutsero, since nahuli na pala nagsisinungaling si Guo, ba't hindi pa siya kinontempt? At this point? Ba't di pa siya kinontempt? Diba? This would be the perfect time to do it. Ngayon, meron ding nilabas na balita. Recently pala nung ilan ba to? Sabado yata to. May comment din to si Sherwin Gatchalian tungkol kay sa nanay nga. Kay Nancy Gamo.
O, ito naman yung comment niya. National Vice. Okay. Sir, after I think hate hearings po na, tapos twice dumalo si Mayor Go doon sa hearing niya. Ano ba, sir, so far yung nakikita yung conclusion na involvement ni Mayor Go, tsaka ano yung initial assessment niyo sa past 2 hearings? Ang personal assessment ko, yung father niya nagsinungaling, no? Para ma-declare si Alice Go as Filipino. Dahil nung tinitignan ko yung kanyang birth certificate, dahil ang birth certificate niya, father niya yung gumawa. Nakasulat doon, name of father. So dapat isilagay mo doon yung totoong pangalan mo. Ang totoong pangalan niya in the passport is Guo Jiangjong. No? Dapat yun ang inilagay niya. Nakasulat din doon sa birth certificate, citizenship. Doon, meron siyang Chinese passport, dapat dinagay na doon Chinese, pero dinagay niya Filipino. Then nakasulat doon kung kailan kinasal. Meron siyang date kung kailan kinasal. Pero doon sa iba-ibang birth certificate, iba-iba yung taon ang nakasulat doon. So and this is consistent. Paano mo nakalimutan lang yung taon? Minsan 1975, minsan 1985, minsan 1995. Depende kung kailan yung trip. Pati araw ng kasal hindi Across tanda. 4 birth certificates of allegedly her children. No? Si Sheila Go, si Shimen Go, at mayroong bagong na-discover taga Caloocan. Si Wesley Go. No? Si Shimen and si Wesley sa Caloocan nag-late registration. Pero nag-childhood sila sa Valenzuela. Tumira rin sila sa Valenzuela. No, tumira rin sila sa Valenzuela. Magkatabi lang kasi kami, kapitbahay kami. No, so Pero hindi mo natatandaan siya. Di wala siya natatandaan. Di mo maalala, sir. Di ba hindi maalala. So my point there is may deliberate and conscious effort na magsinungaling at mag-supply ng wrong information. At ngayon kasi ang birth certificate natin napakatibay eh. Yun ang basic. Yeah, it's very yun ang powerful. basic document hiningi ng lahat. Pag kukuha ka ng passport, birth certificate hihingin. Pag pa-file ka ng candidacy, pag chinek mo Filipino ka, pag tinignan yung ebidensya, birth certificate. It's a very powerful document. Pero Tama. napakadali naman doktorin. Oo, may sindikato din daw sa... Meron din nangyayari rin yan. Unfortunately, yung taong tumanggap ng records or tumanggap ng application na Angelito Go namatay na. No? But based on the PSA report to us, pag a-apply ka ng late registration, maraming requirements yan eh. Maraming supporting documents. Walang supporting documents. Walang attachment. Kung hindi isa lang, yung certification ng NSO. No? Yun lang. By that alone, makikita mo na problematic na talaga at irregular. Saka wala nag-question sa candidacy niya nun eh. Kaya sabi ni Walang nag-question eh. Ito lang naman, pag hindi naman lumabas tong Pogo issue, business as usual naman eh. Pero sabi nga ni Sol, status ko na lang. At, Waranto. And then the mother, there's a big possibility na itong si Amelia Leal is a figment of imagination. Walang ganitong tao. Yung kanyang mother is another person. No? Most likely, ang mother niya is also a Chinese. So yun na nga mga kapatid, no. Actually, pwede naman talagang ipagtanggol ni Mayora yung kanyang sarili. Karapatan niya yun eh. Pwede niyang itanggi lahat ng akusasyon at bintang sa kanya. Pero hindi kasi mapasisinungalingan yung mga ebidensyang nakukuha na at yung mga ebidensyang yun ay hindi naman din ginagawa-gawa lang. Halimbawa na lang mga tol, yung pagkakasangkot niya nga doon sa Pogo Hub, di ba? May mga nakapangalan sa kanya, pati bill ng kuryente, di ba? May mga sasakyan siyang nakapangalan din sa kanya. At bukod doon, syempre, yung mismong katauhan niya, mga tol, yun yung mismong katauhan niya na hindi rin maipaliwanag kung ano ba talaga ang totoo eh, di ba? Wala siyang mga kinakaukulang dokumento at ang daming beses na kapag hinimay-himay, ang daming beses na nagsisinungaling daw siya doon sa mga investigasyon. Well anyway, tulad nga lang lagi nating sinasabi mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang to? Dito sa videong to na napanood natin. Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba, pwede kang magbigay ng iyong saloobin at palapalagay. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.